worship sa Lord. Amen? No? Talagang habang sumasamba ka, nag-worship ka, ay nare-recharge ka ng presence ng Lord eh. No? Sino po dito sa inyo, meron kang nararanasan, meron kang natatanggap sa Panginoon sa tuwing ikaw ay nagpupuri at sumasamba ka sa Kanya. Amen? No? Hindi sayang yung ginagawa mo para sa Lord. Hallelujah. Good morning po sa lahat. Pakibati ang iyong katabi at sabihin sa kanya, good morning. Magandang umaga po. Sige po, kamaya mo naman. Ayan, good morning. Okay? Kasi yung iba, kakadating lang po para makapagkamay po. Ayan. At sa mga kasama natin online, muli, binabati po namin kayo dito sa onsite na isang pinagpalang umaga. Salamat at kasama po namin kayo sa gawain ng Panginoon sa mga oras na to. Patuloy po tayong pagpalain ng Diyos at ng Kanyang salita. Again, magandang umaga po. Handa na po ba tayong mag-receive ng word kay Lord? No? Sino po dito handa ka na? Masyado pong mahina yan, no? Para sa mga sabik sa salita ng Lord, sino po dito handa ka na? Okay, punta po tayo sa word ni Lord this morning. Gusto ko muna i-share sa inyo isang story. No? In early 2018, may mag-asawa sa Colorado na nagbenta ng lahat ng kanilang ari-arian. Ano po ginawa ng mag-asawa? Ibinenta ang lahat ng kanilang ari-arian. Sa anong kadahilanan? No? Para bumili po ng boat, bangka. Pangarap kasi ng mag-asawa na to na magpalaot-laot at maglakbay sa iba't ibang lugar. No? Dala po gamit po yung boat po na binili po nila. Magandang trip to Hindi ko alam kung ano po yung trip ng mag-asawa, no? And to cut a long story short, natupad nga ang kanilang kagustuhan, dream come true to para sa kanila. Nang unang araw, ang ganda po na nangyari, sobrang saya po. Masayang masaya sila. Pero nung sumunod na araw, merong hindi magandang nangyari. In other words, pangit yung nangyari. Ano po nangyari? Na-struck yung kanilang boat. Ibig sabihin, tumama yung ilalim na Titanic. Okay, na Titanic. Napanood niyo ba yung Titanic? Ayan, di ba? Na Titanic po sila, and then pumasok ang tubig sa bangka, at kailangan na po nilang i-abandon po ito. No? Tumaob yung boat, and they lost everything. Nawala lahat ng kanilang pinagpaguran, nasayang lahat ng ari-arian na kanilang binenta, and then yung babae umiiyak, no, sa panghihinayang. Sabi ng babae, everything I work for is gone. Everything I own since I was child, I brought with me, and it's just floating away. Umaanod. Inaanod papalayo sa kanila. And then sabi niya, and there's nothing I can do about it. Could you imagine lahat ng pagod mo, paghihirap mo, ibinenta mo lahat para mabili lang yung boat na yon, and guess what? Nasira, inanod sa kanila papalayo. Wala siyang magawa eh. Kasi tumaob na yung bangko tuloy, bangka. Okay? Hindi ko po alam kung nakaka-relate po kayo rito. O nasusundan niyo po yung sinasabi ko. No? Ang punto ko lang po ay mahirap at masakit na mawalan. Tama po ba doon? No? The painful, look at this, the painful reality of temporary things. Yung masakit, mahirap. Sino po dito naranasan mo na hindi man tumaob yung bangka o naranasan mo mawalan o masunugan? May nasunugan na po ba rito? Okay, sila Brother Allen, sila sa San Andres, bangkal po ba kayo nasunugan? Yes. Sila Martin sa Arco, tama? No? Siya nga po, nakausap ko po, may trauma pa rin siya. Hindi siya makatulog daw mag-isa kasi iniisip niya palagi, madaling araw nangyari yung sunog, mahirap para sa kanya. No, naaalala niya, nababother siya kapag siya lang mag-isa sa bahay. Now, ang bottom line, di ba kapag nasunugan ka, lahat ng mga pinagpaguran mo, lahat ng pinagsikapan mo, lahat ng pagod, dugo, pawis,
buong buhay mo para maipundar o makabili ng anumang kagamitan, at ang nangyari lang sa isang iglap, nasunog, nawala lahat. At isa-isa pinakamasakit na maranasan na ng tao yung masunugan. Tama? Higit pa yun sa mawalan ka ng gamit eh. Eh yun talaga natupok lahat eh. Ubos lahat. No? Amin po ba, sama-sama. At minsan niya talagang yung pinakamahalaga mong pang bagay o sino man, pwedeng mapahamak pa. Tama po ba doon? So, ang babaybayin po natin ngayon yung masakit na katotohanan na ang mga bagay sa mundong ito ay pansamantala at pwedeng mawala sa atin. Amin po ba doon? Ang bahay ay po pwedeng mawala. Amin po ba doon? Ang pera ay pwedeng maubos. Kaya hindi tayo pwedeng sumandal sa pera eh. Ang negosyo ay pwedeng malugi. Ang trabaho ay pwedeng maalis sa'yo. Matanggal ka. Ang tao ay pwedeng kang layasan at talikuran. Amen. Come on, let's be real. Andiyan ba tayo? And when life reminds you that everything is temporary, I want you to understand, and I want you to listen this, keep your eyes on Jesus. Your lasting and greatest treasure. Hallelujah, niya po ba tayo? Nakukuha po natin to? Na ang lahat ng bagay sa mundong ito ay pansamantala lang. Tanging ang Panginoong Yesus at ang relasyon natin sa Kanya ay mananatili sa pangwalang hanggan. Amen po ba? Si Jesus po ang ating dakilang kayamanan, greatest treasure, pinakatatangi natin, na kahit mawala man ang lahat, wag lang ang Panginoon sa buhay po natin. Parang di po kayo agree doon. No? Amen po ba doon? Why? Because Jesus is far greater than all the things of this world combined. Pag samasamahin mo man lahat ng bagay, ari-arian o yaman sa mundong ito, hindi pa rin ito makapapantay o makahihigit sa halaga na meron ng Panginoon, sa pangalan ng Panginoon. Amen po ba doon? Hallelujah! Pag samasamahin mo man yan. Bakit? Kasi si Jesus ang ating dakilang kayamanan. At walang makapapantay, walang makahihigit sa kanyang pangalan. Yun nga lang, may mga tao na sadyang hindi makita yung kadakilaan ng kayamanan. Yung greatest treasure, kung gaano kahalaga ang Panginoong Yesus sa buhay po natin. Bakit? Kasi po, hindi ko po alam kung paminsan-minsan o kadalasan na ipagpapalit natin ang Lord. Huwag kang mag-alala, hindi po yan bagong senaryo. Noon pa mang una, may istorya na sa Bible ng isang lalaking mayaman. Gusto ko po kayong dalhin sa story na to. In Mark chapter 10, verse 17 to 18, the story of the rich and the rich young ruler. Sa iba nakalagay, the rich and the kingdom of God. And basahin po natin itong story. In Mark chapter 10, beginning in verse 17, nandiyan na po ba? Okay, ito lang po sa passage, sa screen lang. Sabi po rito, as Jesus started on His way, a man ran up to Him and fell on his knees before Him. Okay? Good teacher, he asked, what must I do to inherit life? Why do you call me good? Jesus answered, no one is good except God alone. Bakit kaya? Kasi kinonsider niya si Lord good teacher lang eh. Hallelujah, hindi po tayo. No? Good teacher, ibig sabihin, mahusay na guro lang eh. Kaya sinagot siya ng Panginoon. You know the commandments. You shall not murder, you shall not commit adultery, you shall not steal, you shall not give false testimony, you shall not defraud. Sabi niya, honor your father and mother. And then ang sagot niya, teacher, he declared, all these I have kept since I was a boy. I was young, bata pa ako, sinusunod ko na yan. Okay? Jesus looked at him and loved him. One thing you lack, he said. Go, sell everything you have, and give it to the poor, and you will have treasure in heaven.
Then come, follow me. At this, the man's face fell. He went away sad because he had great wealth. Sa NIV version nakalagay, Jesus looked around and said to his disciples, sabi niya, no, how hard it is for the rich to enter the kingdom of God. Okay, how hard, hindi ibig sabihin hindi makakapasok, pero mahirap makapasok. Bakit? Kasi ang taong mayaman nakasandal sa kayamanan. Ang pinagkakatiwalaan niya sa buhay niya ay ang kayamanan. Amin po ba doon? No? Bakit? Kasi, tingnan niyo po ito, kung sino man o ano man yung pinagkakatiwalaan natin, yun talaga yung totoong tinitreasure natin. Tama po ba doon? Kung ano yung pinagkakatiwalaan mo, yun ang tinitreasure mo. Tama po ba? Kung ano yung lubos na pinapahalagahan, sigurado ito rin yung lubos mong pinagkakatiwalaan. Dito po, sa istoryang ito, makikita natin na tinulungan ng Panginoong Yesus itong lalaking ito na makita niya kung ano yung pinakamahalaga sa kanya. Hindi siya kinondem, kundi pinakita lang, tinulungan siya ng Panginoon na makita yung tunay na pinakatatanging ng kanyang puso. Are you with me? Andiyan ba tayo? Kaya sabi niyan, Jesus looked at him and loved him. One thing you lack, he said, go and sell everything you have and give it to the poor, and you will have treasure in heaven. Then come and follow me. And the man's face fell. Bagsak agad eh. Kumbaga sobrang lungkot. He felt away sad because he had a great wealth. Sabi ng lalaki, paglapit niya sa Panginoon, Panginoon, guro, hindi niya tinawag na Panginoon. Mainam na guro. Ano po ba ang dapat kong gawin para po magkaroon ng buhay na walang hanggan? Yung palang mali na siya. Bakit? Kasi hindi naman in-earn ng salvation eh. Are you with me? No? Pero tinest siya dito ng Panginoon. Sabi, Iho, ano ba nakalagay sa kautusan? Okay, ganito, huwag kang papatay, huwag kang huwag kang ganito. Lahat, yung 10 commandments, andun. Honor your mother and father, andun na lahat. Sabi ng lalaking ito, mula pagkabata ho, nagawa ko na po yan. So, relihiyoso. Tama. Kung titingin mo, maka-Diyos. And then, siyempre, si Lord, alam naman ang puso ng bawat isa sa atin eh. Sabi ng Panginoon, ganun ba? Pero para mas maging lubos yung pagsunod mo, isang bagay ang kulang sa'yo. One thing you lack. Ano po yon? Sabi doon, ibenta mo lahat ng ari-arian at yung pinagbilan, ipamahagi mo sa mga mahihirap. At pagkatapos, sumunod ka sa akin. Now, tingnan niyo po yung sinabi ng Lord ito sa lalaki, nag-trigger ito sa kanyang puso eh. Tama ba doon? No? Na-expose sa lalaki yung Diyos na tunay na nakaluklok sa kanyang puso. Andiyan ba tayo? Kaya hindi niya mabitawan lahat. Mas pinili niya yung kayamanan, talikuran ng Panginoon na huwag na lang sumunod. Kasi nga sabi rito, yung lalaking ito, ubod ng yaman. No way! Naku, i-give up sa'yo, i-give up lahat-lahat. Hindi ko kaya. Sabihin niya natin, hindi ko kaya. No? Kasi ito yung pinagkakatiwalaan at pinakiingatan ng lalaki. Na hindi niya kayang mabuhay kung aalisin ito sa kanya. Andiyan ba tayo? So nag-trigger sa heart niya, sinabi sa kanya ni Jesus na handa siyang mawala. Handa siyang mawala ang lahat, wag lang ang kanyang yaman. Bakit? Kasi po, nilagay siya ng Panginoon sa isang sitwasyon na kailangan niya ng pumili. Hindi niyo napansin? Nilagay siya ng Panginoon sa isang sitwasyon na kailangan niyang pumili. Yes? Sino ang higit na pinagkakatiwalaan ng lalaking ito? Sino? No? Minsan, sa atin din po
ilalagay ka ng Lord sa isang sitwasyon na kailangan mong pumili. Sino ang lubos mong pinakatatangi, pinapahalagahan, pinagkakatiwalaan? Ako o ang trabaho mo? Ako o yung boyfriend mo? Girlfriend mo? Nakukuha niyo po ito? Talagang magkukross kayo ng Lord na kailangan mong pumili. Para ma-expose sa'yo, matulungan kang makita kung ano talaga at kung sino ang lubos mong pinagkakatiwalaan. Amen? Kasi kung sino yung pinagkakatiwalaan mo, kung ano yung pinagkakatiwalaan mo, yun ang kayamanan mo. Andiyan ba tayo? No? Hindi, tandaan niyo po ito, hindi ibig sabihin na yung tao ay maka-Diyos, ay may Diyos nga. Tama po ba doon? No? Andiyan ba tayo? Hindi nangangahulugan na palasimba ka, no? Ay nangangahulugan na pinili mo si Lord. At lalong nakakalungkot yung hindi makasimba kasi mas inuuna yung iba kaysa kay Lord. Ngayon lang, nagkapilian na yata kung sisimba o hindi eh. Hello, nandiyan pa ba tayo? Sabihin mo nga sa katabi mo, salamat naman nagwagi ka ngayong umaga. Sabihin mo sa kanya, salamat naman napili rin si Lord. Amen, nandiyan ba tayo? Napili rin si Lord. Di ba? Yung bang wala nang tansyahan to, Lord, ikaw to. Andiyan ba tayo? No? So meron pala siya eh. Itong lalaking ito, dahil sa pagiging religiyoso niya, makadiyos niya, okay? No? Hindi niya napansin na kahit pala may ginagawa siya para sa Panginoon, iba pala talaga ang nakaluklok sa kanyang puso. Hindi niya napansin eh. Tama? Hanggang sa in-expose na lang ni Jesus. Are you with me? No? Meron pala siyang higit na pinagkakatiwalaan, pinapahalagahan kaysa Panginoon. Nalantad na lang po ito nung nilagay siya ng Diyos sa isang sitwasyon na kailangan niya pumili. Sino ang pinakamamahal natin? Kanino ba talaga tayo umaasa at sumasandal? Nagtitiwala? Ano ba ang pinaka-importante sa atin? Kaya itong lalaking ito, nung ma-threaten siya na mawawala ang lahat kapalit ni Jesus. Tama? No? Hindi niya kinaya. Hindi niya po kinaya. Malungkot na malungkot siyang tumalikod sa Panginoon, bagsak yung muka at pinili yung yaman na meron siya. Hindi niya kaya. Kala niya maka-Diyos siya. Pero na-expose yung heart. Andiyan pa ba tayo? No? Ano ibig sabihin? Kung alam lang sana natin kung ano at sino yung pinagpapalit natin. Tama ba? Last time, nakita ko sa Facebook, si Hulk Hogan, Christian na. Tinanong ko sa isang kabataan, grabe si Hulk Hogan, Christian na. Binautismohan siya. Nakakilala. Sabi niya, Pastor, sino po si Hulk Hogan? Hindi nila kilala. Yan po. Sino dito kilala mo si Hulk Hogan? Ilan na lang nakakakilala. Tingnan mo, kilala niyo si Hulk Hogan? Hindi nila kilala. Kaya pala hindi makarelate. Okay? Si Hulk Hogan, talagang professional wrestler siya. Sobrang kilala nung era ng 90s. No? Talagang grabe yung kanyang kasikatan. Napupuyat kami, mapanood lang namin tong wrestling na to. Okay? And then, last time, nakita ko po sa page, tingnan ko muna kung totoo. Hanggang saan, napanood ko yung interview niya, nakakilala siya sa Panginoon. Sabi niya, napatunayan niya talagang may klilang ang buhay kasi yung mga panahon na malakas pa siya hanggang 40, kaya niya pang tumakbo. Pero yung nag-41 siya, napatunayan niya na may mga bagay na hindi na niya kayang gawin. At kailangan niyang takbuhin ang isang takbuhin na hindi niya pa natatakbo noon. Kasi nasa karir siya ng katagumpayan. Ayan po, binautismahan po siya. At sabi niya po rito, everything is just temporary.
Sabi niya sa interview, makikita niyo po yun sa YouTube, sa Facebook. In-interview siya, everything is just temporary. The fame, the money, the ego, the physical look, everything is just temporary. At ang bottom line niya, total surrender and dedication to Jesus is the greatest day of my life. Grabe yung total buong buo, yung pinili niyang Panginoon, yun ang pinakadakilang araw, no, na naranasan niya. Amin po ba doon? Minsan kailangan lang ng mga tao na marinig itong ganitong patotoo para patunayan na may mga ganyan na naranasan ng lahat, kayamanan, kasikatan, pero at the end ng kanilang buhay, no, nasabi nila na wala rin kwentang lahat, temporary din ng lahat. Okay? Minsan madidisib ka na kailangan mo kumita ng pera, kailangan mo maging mayaman, pero sabi niya, no, yung pinaka-bottom line ng kanya sinabi, sa sobrang busy mo na sa mundong ito, nadisib ka na ng kaaway para sa eternal mo. Are you with me? Nakalimutan mo na eternity. Kasi nasa isip mo na lang, nakikita mo na lang yung mga bagay na pansamantala dito sa mundo. Kaya sabi ko nga kanina, kausap ko, si Brother Gilbert, kasi ang ganda ng naging sharean nila, no, ng kanilang kasama sa office. Isa sa natouch doon yung kapag nawala ka, sino ang magmamana. And I realize na ang mga tao, ganyan palagi, iniisip kung ano yung mga iiwan at kanino iiwan. Sabi ko, kung aalis ka, hindi mo ba naisip kung saan ka naman pupunta? Tama? Bakit ang nakiisip mo lang, yung aalis ka, mawawala ka sa mundo. Pero na-consider mo ba, na-address mo, kung mawawala ka at aalis ka, ang pinakamahalagang tanong, saan ka pupunta? May eternity na tinatawag. Eternal damnation and eternal life na pinapatotohan sa Bible. Are you with me? Kasi, aminin natin, come on, let's be real. Aminin na natin kahit gaano kasikat, kahit gaano kakayaman, sa loob ng 80 taon o 100 taon, hindi ka nakilala. Ito nga lang baka sikat, di nakilala ng generation ngayon eh. Sino dito nakakilala sa unang Miss Universe ng Pilipinas? Meron ba? Nung era niya, kilala siya ng buong bansa. Pero ngayon, di na natin kilala. Wala pang 100 years. Could you imagine, uubusin mo lahat ng buhay mo rito, lakas mo rito, tapos bukas makalawa, malilimutan ka rin ng tao. At kung aalis ka sa mundong ito, ang tanong, saan ka pupunta? Kaya naisip ng lalaking ito na mahalagang eternal life. Mahalaga. Kaya lang, nag-cross na yung bridge nila ni Jesus, kailangan na magkapilian, dito na nangyari, na-expose na. Amen po ba doon? What do I mean? Jesus alone can truly satisfy us. Walang ibang magbibigay kasapatan sa iyo kundi ang Panginoong Yesus. Hiwalay at layo sa Panginoon, tandaan niyo po, walang magandang buhay. Nagiging maganda lang ang buhay kapag kasama si Lord. Amen? Only Jesus, no? Jesus alone can truly satisfy us. Exclusive ito, kay Lord mo lang ito makikita. Kay Lord mo lang ito mararanasan. No? Yung pagkapuno, pagiging kumpleto sa buhay, kay Lord mo lang yan makikita. Amen. Meron pong isang story sa Matthew chapter 13 verse 44. Kanina, yung lalaking mayaman, talagang bagsak ang kanyang mukha sa sobrang kalungkutan. Ito naman, sa sobrang kasiyahan naman. Okay, itong story ng the pearl, okay, and the kingdom of God. In Matthew chapter 13 verse 44 nakalagay, the kingdom of heaven is like treasure hidden in a field, which a man found and covered up. Then in his joy, he goes and sells all that he has. Parang kaninang kwento lang natin. And buys that field. Okay, meron daw isang lalaki, nakakita raw siya ng, ano po, kayamanan. Okay? Medyo ano po, no? Kayamanan. No? Nung siguro nang makita niya to, sabi niya, tinabunan niya uli. Tapos sabi niya,
grabe, iba itong nakita ko. Umuwi siya, binenta niya lahat ng ari-ari niya para bilhin lang yung field na yon. Hallelujah, hindi ba tayo? No, binalikan niya para mabili lang yung field. Look at this, binenta na raw lahat para daw mabili yon. Yung field kung saan nandun ang kayamanan. Andiyan ba tayo? Nung makita ng taong ito yung treasure, nagbago ang buhay niya. Nung makita niya yung treasure, handa niya nang iwan ang lahat para lang doon sa treasure na yon. Alam niyo po, dalawa po meaning yan eh. Una, si Lord, iniwan niya ang lahat para sa'yo. Matagpuan ka lang. Yes. Matagpuan ka lang. Ginawa niya ang lahat para sa'yo. Maligtas ka lang. And vice versa. Sino po dito sa inyo? Aamin ka, nung narinig mo mabuting balita at nakilala mo ang Panginoon, kaya mo nang iwan ang lahat para sa Lord. Yes. Are you with me? Yung narinig mo yung gospel, yung natagpuan mo ang Panginoon, nakilala mo ang Panginoon, kapatid, nagbago ang lahat sa'yo. Yung bang lahat ng bagay na pinapahalagaan mo ay nawalang ng halaga dahil dun sa treasure na yon, dahil dun sa gospel, dahil sa Panginoon na nakatagpo mo. Amen po ba doon? No? Sino po dito naniniwala ka nung naranasan mo ang Panginoon, kahit gaano kahirap, kahit gaano kasakit na talikuran ng isang bagay, bitawan ng isang bagay, nawawalang halaga to kapag si Lord na yung pinag-uusapan. Amen. Amen. Yung ba kahit mahirap, kahit masakit, pero kapag si Lord na yung pinag-uusapan, nawawalang halaga na eh. Tama po ba doon? May mga tao pa nga rito, di ba po, iba hindi pumapasok, yung iba talagang handang maglingkod sa Panginoon. Could you imagine na may ganong mga taong nakaranas ng kabutihan ng Diyos pagdating kay Lord, sobrang saya. Bagamat may kirot, may sakit, pero yung kagalakan sa puso mo nag-uumapaw eh. Amen. Di ba? Maaaring sa iba, hindi madaling talikuran ng nakaraan. Tama po ba doon? Pero nagawa mo nung nakilala mo ang Panginoon. Amen? Ito sinabi dyan, then his joy, he goes and sells all that he has and buys the field. Ano po nangyari? Napilitan ba siyang bilhin? No. Talagang ginawa niya yon, binili niya yon na may kagalakan. Come on. Binenta niya ang lahat, hindi dahil sa napilitan siya. Masaya niyang ibinenta lahat para lang doon sa kayamanang natagpuan niya. Sana po nakukuha niya po itong ibig ko pong sabihin, no? Hallelujah, di pa ba tayo? No? Sabi niya, no? Then his joy, he goes and sell all that he has and buys that field. Makuha lang niya yung kayamanan. Hindi siya nag-alinlangan. Hindi man lang siya nanimbang eh. Wala nang timbangan. Amen? I mean, kapag naranasan mo ang kabutihan ng Panginoon, kapatid, nakita mo yung kagandahan ng Panginoon, hindi mo na kailangan manimbang. Bakit? Kasi sobrang layo. Sobrang layo ng agwat. Tama po ba doon? No? Nakita ng lalaki yung value ni Jesus, yung treasure. Alam niyo po, kung bakit hirap tayong maging prioridad si Lord, hirap tayong piliin yung will ni Lord, kasi hindi natin nakikita yung tunay na value niya sa buhay natin eh. Ito kasing lalaking ito, nakita niya yung tunay na value, kaya wala nang tansyahan, wala nang timbangan. Yung akin, ay walang katumbas to. Kahit talikuran ko ng lahat, mawala na ang lahat, makuha ko lang to. Parang wala pong tao dyan. Amen? Could you imagine, may ganun, parang yung naranasan mo, ang Panginoon, hindi mo na kailangang tansyahin pa eh. Bakit? Kasi walang panukat. Hindi mo na kailangan timbangin pa kasi sobrang layo ng agwat ng halaga ni Jesus sa buhay po natin. Amen po ba doon? No? Kay Lord mo lang mararanasan yung sense of purpose, sense of fulfillment, sense of destiny,
na karamihang hinahanap ng mga tao. Isang katotohanang istorya po dito ay yung buhay po ni Apostol Pablo. No? Sa buhay po ni Apostol Pablo, nakalagay po sa Philippians chapter 3 verse 8. Alam niyo po, yung buhay po ni Apostol Pablo, siya po ay isa sa isang Pariseo, pinuno ng Judaism, isa sa pinuno ng mga Judaism, talagang kilala, marunong, matalino, pagdating sa kautusan, wala kang maipipinta sa kanya, talagang magaling. No? Sa kabila ng lahat ng meron siya, ito po yung naging conclusion niya sa kanyang buhay. Tingnan niyo po ito. Sabi niya po rito, sa lahat ng meron siya, ito po, sabi niya, yes, everything else is worthless. Sana ganito rin po tayo. Everything else is worthless when compared with the infinite value of knowing Christ Jesus my Lord. Sabi niya, no, worthless ang lahat when compared with the infinite value of knowing Christ Jesus my Lord. For His name's sake, for His sake, I have discarded everything else. Wala. No? Hindi niya wala siyang ibinila. Sabi niya, counting it all as garbage. So that I could gain Christ. Ang tindi. Lahat ng bagay na pwedeng ipagmalaki ni Apostol Pablo, para sa kanya, basura lang yon. Hindi dahil sa walang kwenta, kundi kung ikukumpara. Yun kasi kung ikukumpara siya, saan? Sa value ng pagkakaroon ng relasyon sa Panginoong Yesus. Anya po ba tayo? No? Parang, alam mo, kahit tapos ka ng pag-aaral, kahit marami kang pera, kahit tanyag ka, para kay Apostol Pablo, lahat yan, basura. Kung ikukumpara sa pagkakaroon mo ng Diyos sa buhay. Lahat ng meron ako, name it, sabi ni Pablo, kilala, matalino, maraming pera, pare siya, mayayaman yan. Isa sa mga leader ng Judaism, ang galing, talagang kilala sa lipunan. Ang mentor si Gamaliel, gabi yan. Pero sabi niya, alam mo, kung meron man ako kwento, hindi yung na-achieve ko sa buhay Hindi yung pera ko sa bank account Hindi yung ganda ng bahay ko, ano yung sasakyan ko, brand ng cellphone ko, paano ko narating to, hindi yun Sa katunayan, lahat yun, tinuring kong basura. Makamit ko lang ang pinakamahalaga. Ay ang pagkakaroon ng relasyon at makilala ang Panginoong Yesus sa buhay ko. Yun ang pinaka-importante. Ganon din po kaya ang laman ng ating puso. Kasi pong nakakalungkot, kaya natin talikuran si Lord sa isang bagay o sino man nakakala natin yung pinakamahalaga. Yung lalaking mayaman, ako sobrang sabi ko, grabe, nasayang yung pagkakataon na ibinigay sa kanya ng Lord na pagkatapos sumunod ka sa akin. Ano ibig sabihin yung, kung ikaw yung nagbabasa nito, talagang masasabi mo kung alam mo lang sana, boy, kung sino yung pinagpapalit mo. Walang tunay na buhay na hiwalay kay Kristo. Amen po ba doon? Walang lasa ang kayamanan. Tanungin mo pa ang mga taong mayayaman, sila pa nga madalas nagpapakamatay at nade-depress. Ayon sa bagong data na lumabas ngayon, ang taas na po. Mga matatalino, mayayaman, mga kilala, sila pang mga nagpapakamatay. Sila pa yung nade-depress. Bakit? Kasi kahit lahat ng bagay meron ka sa mundo, kung wala ang Panginoon sa'yo, ikaw pa rin ang pinakakawawa at pinakamahirap na tao sa mundo. Why? Because si Jesus Christ, siya yung ating greatest treasure. Siya po yun Amin po ba doon? Yung lalaking mayaman, tinimbang niya yung laman ng kanyang puso. Saka si Jesus, ano sabi niya? In a sense, na Lord, pasensya ka na. Pasensya ka na. Mas mahalaga pa rin yung meron ako ngayon.
Tama po ba? Pasensya ka na, Lord, kasi kung hindi ko gagawin ito, di kami kakain ng pamilya ko. Pasensya ka na, Lord, kung naisasantabi kita, kasi ito yung pinagkakatiwalaan ko eh. Pasensya ka na, Lord, kung mas mahalaga ang trabaho ko, mas mahalaga ang pamilya ko, mas mahalaga ang jowa ko. Pasensya ka na, Lord. Tinimbang niya eh. Pagtimbang niya, tinimbang niya pa. Yung isang lalaki, walang timbangan, binenta lahat. Ito nanimbang. Napakayaman eh. Biri mo, challenge sa kanya, ibenta niya lahat ng ari-arian. Siyempre ikaw, isipin mo, pambira yung kondo ko, 5 milyon. Tapos yung resort ko, 20 million to. Tapos yung ganito, bibenta lahat para sumunod sa kanya. Pasensya na, Lord. Pasensya ka na. Lord, ito yung bumubuhay sa amin eh. Maintindihan mo naman siguro ako sa trabaho ko. Pasensya ka na, pasensya ka na. Lord, mahal ko siya eh. Okay lang kahit di na makasunod, pasensya ka na. Pasensya ka na. Ganun yung lalaki. Ganun yung lalaki. Tumimbang. Pagtimbang, hindi si Lord ang napili. Kaya pag alis niya lungkot na lungkot siya. Sabi, mabihira yan, pinabibenta lahat sa akin. Okay naman sunod, pero ito yung pinakatatangi ko eh. Kaya nga, kapag naintindihan mo ng lahat ng bagay ay temporary, ang tanging mananatili nilang ay ang Panginoong Yesus sa buhay mo. Ang relasyon mo sa Kanya. Amen po ba doon? Kung ikaw yung nagbabasa, sasabihin mo, boy, nasa harap mo na yung tunay na kayamanan, pinagpalit mo pa. Tama ba doon? Amen! Tama ba doon? Andiyan ba tayo? Yung lalaki, andyan o, yung tunay na kayamanan, lahat yan temporary, yan yung pangwalang hanggan, pinagpalit mo pa. Kaya nga sabi ko, minsan nalulungkot ako sa mga taong naging on fire, nag-encounter, alab na alab, tapos pag wala na, basta napunta. Pasensya ka na, Lord. Yun na lang, pasensya ka na, Lord. Pasensya ka na, maiintindihan mo ako. Kapatid, look at this. You will never know how much God can satisfy you until you surrender your life to Him. Sabi nga ni Hulk Hogan, yung fully surrender. No, you will never know how much God can satisfy you until you surrender your life to Him. Hanggat hindi mo kasi talaga tunay na sinusuko yung buhay mo sa Panginoon, alam mo, patuloy ka pa rin sa salok ng kasiyahan sa mundo eh. Tama ba doon? Amin po ba? Pero kapag sinuko mo ang lahat sa Panginoon, masasabi mo talaga na, Lord, Ikaw yung ang lahat-lahat sa akin. Ikaw ang aking dakilang kayamanan. Amen? Minsan, tandaan niyo po ito, hindi ka tinawag ni Lord para maging famous, para maging mayaman. Yan kasi tayo eh. Inisip mo, pag na-encounter mo si Lord, kailangan yumaman ka, kailangan makilala ka. Tama? Look at this, hindi ka tinawag ni Lord sa bagay na yan. Tinawag ka ni Lord para mahalin niya. At sa pagmamahal mo sa Panginoon, kapatid, sino po dito naniniwala? Yung buhay mo. Ito po hindi naiintindihan. Yung buhay mo, lahat ng hinahanap mo na makakapag-satisfy sa soul mo, doon sa buhay na merong kang Kristo, sa relasyon mo sa Panginoon, lalakaran mo na lang yun. Lalakaran mo na lang yun. Nandun na yun eh. Amin po ba doon? Hindi ka man magkaroon ng sobrang laking bahay, pero yung pinagpala ka ng Panginoon, di ka pinagkulang ng Diyos sa lahat ng iyong pangangailangan, yun naman ang bottom line. Amen. Kaya hindi ka tinawag na maging tanyag. May mga taong tinawag para doon, pero kapatid, lahat yun, mararanasan mo na lang doon sa relasyon mo sa Panginoon. Kapag nakita mo si Jesus bilang dakilang kayamanan. Itong lalaking ito noon, nasa harap niya yung totoong yaman. Kaya nga po ang title natin, nakalimutan ko lang sabihin, tanging yaman. At least nasabi ko po sa inyo bago tayo mag-closing prayer. Dito po ako magtatapos. Okay, dito po ako magtatapos. Si Ivy hindi nilabas eh. Okay? Anong ibig sabihin? Kapatid,
kung dumating man ang sitwasyon na ilagay ka ni Lord sa isang senaryo ng buhay na kailangan mo nang pumili, I pray na hindi mo na kailangan magtimbang. Ako natutuwa ako sa mga tao na pagdating kay Lord, resolve yan. Kahit itrip mo ako buong mundo, buong bansa, pagka-worship ko kay Lord yan. Kay Lord yan. Negotiable ba? Hindi na negotiable to. Yung kaligtasan mo, biyaya ng Lord, yung paglilingkod mo, non-negotiable. Non-negotiable. Ano ibig sabihin? Yung makita mo ang Lord na, yun nga kasi di mo nakikita yung tunay na value ni Christ sa buhay mo, kaya madali siyang ipagpalit eh. Kaya ngayong umaga, isang tanong lang galing sa Panginoon eh. To assess your heart. Sino ang ano ang greatest treasure mo? Ano ang pinakatatangi mo? Sino? When it comes sa relationship kay Lord? At sino? Sino? Sino kaya talaga ang tunay na nakaluklok sa puso mo? Sa puso mo. What if nakaupo ka dyan, may nag-offer sa'yo, isang balikbayan, samahan mo lang siya, bigyan kanya pera, 10,000. Magkakatantsahan pa ba? Panginoon, bukas na lang kita mamahalin. Diba? Alam niyo, sa totoo lang, mga leadership, pagod na kaka-follow up sa inyo eh. Na dapat sana, hindi na sila nag-follow up sa inyo kung totoo si Kristo sa inyo. Kung nakita niyo totoong value ni Lord, hindi na sila mag-follow up sa inyo. Walang tantyahan, walang timbangan. Kaya kayo nakita na lalaki, worth it ipagbili ang lahat. Kapalit lang itong dakilang kayamanan na natagpuan niya. Lord, yung natagpuan kita, Lord God, okay lang. Kung may mawala, kung merong kunin ka, ikaw na ang lahat-lahat sa akin eh. Ikaw yung pinakakayamanan ko. Talikuran mo na ko ng lahat, mawala man ang lahat, wag ka lang. Wag ka lang. Bakit? Dahil lahat ay pansamantala at ikaw lang ang pangwalang hanggan. Anumang bagay anumang bagay na pinagbubuhusan mo ng oras, panahon, lahat yan pansamantala lang. Lahat yan iiwan mo lang. Ang mananatili lang ang relasyon mo sa Panginoon. Kaya ngayong umaga, tinatanong ka ni Lord, ano talaga ang tunay mong kayamanan? Sino ang tunay na nakaluklok sa puso mo? Sino talaga ang pinagkakatiwalaan mo? Sino ang pinapahalagahan mo? Unang senaryo, nakakalungkot na ipagpalit si Lord. Pangalawang senaryo, iniwan ng lahat. Bakit? Ganun naman. Ako po nakakita na po ako ng ganun eh. May mga tao nagawang talikuran ng Lord dahil sa karir. Pero nakakita rin ako, maraming tao na rin na tinalikuran ng karir para sumunod sa Panginoon. Yes. Meron yan, di ba, yung mga artista na dating in-interview na si IZ, yung sex bomb, biro mo, pagsasayawin sila, hindi na po. May pera yon, karir yon, may expose ka ron, pero hindi na po eh. Bakit? Nakilala ko na po si Lord. Worth it to eh. Yung natagpuan ko yung gospel, nakilala ko ang Panginoon, ito na yung pinakatatangi ko eh. Ito na yung pinakamahalaga sa akin. Dito ako masaya. Dito ko natagpuan ng tunay na kulit at kabuluhan ng buhay eh. Sa Panginoon. Kapatid, ganun din po tayo. Ulitin ko ha. Hanggat hindi mo nakikita ang tunay na value ni Lord sa buhay mo, hindi mo siya magiging priority sa buhay. Pwede po ba tayong lahat tumayo sa Lord? And this time, God wants to examine your heart,
expose the condition of your heart, the attitude of your heart. Yung lalaking mayaman, religyoso. Pero sa totoo lang, nagsinungaling siya eh. Yung sinabi niyang nagawa niya raw na lahat, maaari sa kanyang isipan, tama siya. Pero sa unang commandment ng Lord, sabi niya, huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Eh, meron siyang ibang Diyos. Meron siyang ibang Diyos. Salamat sa Lord kasi tinulungan siyang makita. Kasi baka mamaya, hindi mo talaga napapansin. Tama? Yung handang mapagod ka para kumita, pero ayaw mo mapagod para sa gawain ng Lord. Hindi ka nagre-reklamo kahit ilang oras kang pumasok, magtrabaho. Pero kapag may nagawa ka para sa Panginoon, ang dali mo mag-complain. Kaya mong puntahan kahit malalayong lugar, pero yung simbahan, hirap na hirap kang puntahan. Si Lord, in-expose niya yung heart natin eh. Para ma-assess mo. Siya ba talaga ang tunay na kayamanan mo? Worth it ba? Natalikuran ng lahat, alang-alang sa Panginoon? Kaya ngayong umaga, kung may mga idols sa heart mo, sabi mo kay Lord, break my heart. Kung minsan napagpapalit kita or madalas na ipagpapalit kita, Panginoon, patawarin niyo po ako. Kung sa buhay ko, hirap akong piliin ka, Lord, patawarin mo po ako. Kung ang para sa iyo, Lord, nagiging negotiable na, Lord, patawarin niyo po ako. Kung tinatansya ko ba, Lord, kung magsiserve ba ako sa iyo o hindi, patawarin mo ako, Lord. Kung aatin ba ako o hindi, Lord, patawarin mo po ako. Everything is just temporary. Nais ng Panginoon sa umagang ito, naluklukan niya uli ang puso mo. Kasi yung lalaki nag-a-assume na okay siya sa Diyos. Nag-a-assume. Kung may mga idols dyan, i-dethrone mo yung mga idols dyan sa heart mo. Ipabasag mo sa Panginoon. And once again, yung iyak ng puso mo, Lord, I enthrone you in my heart. I enthrone you in my heart. I enthrone you. Luklukan mo yung puso ko. Pagharian mo yung buhay ko. Maging ikaw yung kasapatan ko. Ikaw yung dahilan ng bawat paggising ko. Ikaw ang lahat-lahat sa akin, Panginoon. Dakilang Diyos, tulungan niyo po kami na lumago pa sa pagkakilala sa iyo. Nang sa gayon, Panginoon, hindi maging mahirap sa amin na piliin ka. Sa araw-araw ng aming buhay, dakilang Diyos, turuan mo po kami na piliin ka. Tulungan mo po kami, Panginoon, na kilalanin ang kabutihan mo. Panginoong Yesus, salamat. Dahil hindi ka nawala sa buhay po namin. Kahit sa panahon na kami po ay nawala sa iyo, pero Lord, hindi ka lumayo at nawala sa amin. Lord, ang kagustuhan namin hindi lang po makapunta sa lugar na to. Kundi lalabas po kami dito, Panginoon, basag ang mga idol sa puso namin. At lalabas kami dito na, Lord, muli mo niluklukan ang aming puso at pinagharian ang aming buhay. Panginoon, sinusuko po namin ang lahat-lahat sa iyo. Ikaw na po, Panginoon, ang magpatakbo ng aming buhay. Ikaw, Lord,
aming pagkakatiwalaan, sasandalan, papahalagaan, at pinakatatangi ng aming buhay. Walang makapapantay sa iyo at lalo't higit walang makahihigit sa iyo, Panginoon. Nag-iisa ka lamang sa buhay po namin. Panginoon, salamat po. Muli mong inayos ang kondisyon ng aming puso. Ikaw lamang maluwalhati ang kalooban mong mangyari po sa amin. Ang plano mo, Panginoon, Lord God, ang mabigyang katuparan sa buhay namin. Salamat po. Salamat po. Ikaw ang aming kaligayahan, kagalakan. Ikaw ang aming buhay. Ikaw ang aming kalakasan. Ikaw, Lord God, ang lahat-lahat. Kaya pinupuri ka po namin. Sa umagang ito, laman ng aming puso, Lord, niluwalhati ka, pinararangalan ka, sa pangalan mo, Jesus. Amen. Amen.